Kailan po ba mabuti na paminsan-minsan maging isip bata tayo? Kailan po ba pwede yon at mabuting bagay yon? So pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Dahil pag-usapan po natin ngayon ay General Revelation. Again po, dito sa devotion natin for this whole year, Seminary Edition. At yung mga topics po natin ay topic po sa seminary na dito po sa ginagawa natin siyang devotion at ginagawa natin siyang practical. Kumbaga, hindi lang siya intellectual, kundi practical din. Pwedeng isabuhay. Now, ano po ba yung General Revelation? General Revelation is the knowledge of God that is available to all people through creation and conscience. Ibig sabihin po, kaya po siya tinawag na General Revelation. Una, yung revelation, kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Pag sinabi pong general, ito po yung kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili na makikita sa buong creation. Sa lahat, alam ng lahat ng tao, upang ang mga tao ay mawalan ng excuse. Minsan kasi nag-e-excuse yung mga tao, hindi ko naman nakita yung Diyos kaya hindi ako nananampalataya. Pero sa pamamagitan ng General Revelation, makikita natin na walang excuse yung mga tao. Kasi pag nakita mo yung creation, magko-conclude ka talaga, magkakaroon ka talaga ng conclusion na merong Diyos. Kaya walang excuse ang kahit sino. It tells us that God exists, that He is powerful and moral. However, it's not enough to save. Only the gospel of Jesus Christ brings salvation. Now, yung general revelation ng Diyos, yung creation, pag tinignan mo yung creation, nalalaman mo na mayroong talagang creator. Pero hindi sapat yun para makapagligtas. Kaya ang Diyos, sinugo niya ang Panginoong Jesucristo, yun yung special revelation, si Jesus, tsaka yung Bible, para maunawaan talaga natin ano yung kaligtasan. At ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Special revelation po yun. So, however, it is not enough to save. Only the gospel of Jesus Christ brings salvation. Still, General revelation makes everyone accountable to acknowledge God. Now, ano ba yung general revelation? Isipin niyo po para mas mabilis maintindihan. Puso, heart, mind, tapos creation. Inihayag ng Diyos yung kanyang moral law, yung tama at mali. Isinulat ng Diyos yan sa konsensya natin, sa puso natin. Kaya lahat ng tao alam yun. Alam yung tama at mali. Yung torturein mo hanggang sa mamatay yung isang inosenteng bata. Kahit sinong tao sa mundo sasabihin mali yun. Bakit? Nakasulat yun sa puso natin. Hindi nagbabago-bago yun sa ibang kultura. Okay lang, sige. Pwede mong torturein yung bata hanggang matuwa ka lang dahil ginagawa mo yun. No, psychopath ka lang. Alam natin lahat yun mali yun kasi nakasulat yun sa puso natin. Conscience. Mind, reason reveals God's laws of logic. So, pwede nyo pong i-research yan, no? Maganda po yan pag na-connect natin kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, tinatawag siyang Logos. The Logos of God. Sabi nga ng ibang mga philosophers, pwede mong i-translate yun na the logic of God. At, ayun, mind. Ibig sabihin yan, 1 plus 1. Kahit anong mangyari, 2 ang sagot doon. 2 plus 2, kahit anong mangyari, 4 ang sagot doon. Paano nagkaroon ng ganong laws of logic? Immaterial po yan. Ibig sabihin talagang sa Diyos lang ang nagbigay ng ganong klaseng batas, laws. At sabi nga ng isang philosopher, no, yung mathematics, it is the language of God. Pangatlo po, creation. Dito po tayo magfo-focus, creation. The universe reveals God's laws of nature. Hindi lamang po basta laws of nature, yung kabuuan ng nilikha ng Diyos, inihahayag talaga nito na meron ngang Diyos. Kaya nga, iba't ibang relihiyon, pag tinignan yung creation, may kanya-kanya silang interpretation. Pero, ang conclusion, naniniwala sila sa lumikha, sa Creator. Now, sabi po dito sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Kaya pag tumingin ka lang sa kalangitan, lalo na sa probinsya, yung walang mga smog, no, yung pag hindi maulap, walang pollution, makikita mo yung Milky Way, makikita mo yung galaxy, makikita mo yung iba't ibang mga
napakaraming stars. Actually, pag maliwanag na maliwanag talaga, yung walang ulap, talagang wala kang makitang space na walang stars eh. Lahat may stars, talagang binudburan ng Diyos ng liwanag. At sabi po rito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Magkakaroon ka talaga ng sense of awe and wonder. Mamamangha ka talaga sa Creator. Ang ginawa ng kanyang kamay ay ipinapakita ng kalawakan. The skies proclaim the work of His hands. Now, ano pong matututunan natin dito? Number 1 po, the whole creation reveals the glory of God. So, yung buong creation po, inihahayag ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Kagaya ng sinasabi dito, no? The heavens declare the glory of God. Ako, manghang-mangha talaga ako, sabi ko, there are billions and billions of stars in one galaxy. And there are billions of galaxies. Sabi nga ng isang scientist, mas marami pa daw stars sa kalawakan kesa sa butil ng buhangin sa buong mundo. And naniniwala ako dyan kasi isipin mo nga mabuti, yung Earth natin, yung planetang Earth, parang isang butil lang ng buhangin kung ikukumpara mo sa kalawakan. Diba? Parang isang butil lang tayo ng buhangin na palutang-lutang, tapos yan yung planeta natin. Mamamangha ka talaga sa Diyos na lumikha ng lahat. Kaya po, ang matindi pa ron, God calls each star by name. May pangalan pa yung bawat bituin. Kilala ng Diyos, alam ng Diyos yung bawat isa nun. Ganun po katindi yung Creator, ganun po kamangha-mangha yung Creator. Pangalawa po, the whole creation is our sanctuary. Kaya yung Diyos, hindi natin pwedeng ilagay lang sa isang space, sa isang lugar, sa isang sulok, sa isang kanto, o sa isang street dyan, kung saan yung church natin, no? Tapos doon natin siya sasambahin. Mga kapatid, yung buong creation, sanctuaryo. Kahit saan ka magpunta, it's a sanctuary. You can see the creation of God everywhere. Ma-appreciate mo yung nilikha ng Diyos. At lahat ng ito ay nagdudulot ng pagsamba at pagpupuri sa Kanya. So, tandaan natin mga kapatid, the whole world, the whole of creation is our sanctuary. Kahit saan ka magpunta, kahit saan bansa, kahit saan lugar, sanctuaryo natin yan para sumamba. At yan po yung disenyo ng Diyos sa Genesis chapter 1 nung nilikha niya yung tao. Nilikha niya muna yung lahat ng bagay, lahat ng kailangan ng tao. Pagkatapos sa ika-6 na araw, nilikha niya yung tao, inilagay niya sa isang hardin. Para ano po? Para yung tao makita yung buong kagandahan ng creation at ma-appreciate yung Creator. Yan po sana yung original design natin. Kaso nahulog po tayo sa pagkakasala. Number 3, the whole creation evokes awe and wonder. Pag sinabing evokes, yung nilalagyan niya, no, yung puso mo ng yung matinding pagkamangha, no? Yung sense of awe and wonder. Kaya po, kahit yung bata lang, tingnan mo, yung baby, lagi ako namamangha pag nakita ko yung baby ko, galing sa akin to. Talaga pinaghatiwalaan ako ng Diyos ng ganito. Paano ko lilikhain yan? No? Ang Diyos lang ang lumikha niyan. Yung mata niyan, sobrang complicated. Paano ka makakalikha ng mata? No? Paano makakalikha ng mukha na ganyan? Lahat to galing sa Diyos eh. Hindi natin kayang lumikha ng isang DNA. Pero ang Diyos mula sa sa sperm cells, sperm cell, egg cell. Tapos lumikha, nagsulat ang Diyos yung blueprint dun sa DNA para maging tao. And yung isang tao po, merong mga, I think, 37 trillion cells normally on average. 37 trillion cells. Tapos, nagsimula ka lang sa one single cell. Ma-amaze ka talaga eh. Paano yung disenyo ng Diyos sa tao? The fact na nakikita mo yung beach, sunset, no? Meron yung sense of awe na mamangha ka. At yan po yung purpose ng creation. Pamanghain tayo para mas lalo tayong sumamba at magpuri sa ating Diyos. Now, ano po yung application po natin dito sa pinag-aaralan natin na ito? Number 1 po, turn worship into a lifestyle. Yung worship po, hindi po paminsan-minsan lang natin ginagawa. It's a lifestyle.
Kaya nga po sabi dito sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anumang ang inyong ginagawa, kahit pinaka-ordinaryong bagay pa yan. Alam nyo, pag uhaw na uhaw ako, walang tatalo talaga sa fresh water, sa tubig na malamig na malamig. Talo yung mga soft drinks, talo yung mga juice. Pag uhaw na uhaw ako, talagang meron kami mga intense activities. Tapos uhaw na uhaw ka, tuyo yung lalamunan mo. Pag inom mo, tubig lang ininom mo, pero grabe yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Tubig lang ininom mo, no? So, sa mga ganung paraan, Lord, thank you. Kahit uminom ka na ng tubig. Turn worship into a lifestyle. Kahit ordinaryong pagkain lang yan, Lord, salamat sa pagkain. Lord, salamat may pamilya ako. Lord, salamat may mga anak ko. Lord, salamat may trabaho ko. Lord, ang pagpupurit pasasalamat sa bawat sahod na tinatanggap ko. Sa lahat ng pinagkakatiwa. Lifestyle po talaga ang pagsamba, mga kapatid. And number 2 po, view the whole creation as a place of worship. Tingnan po natin yung buong creation bilang lugar ng pagsamba. Kahit nagtatrabaho ka, yung place of workplace mo, it's a place of worship. Kaya kapag ikaw ay karpentero, naglalagari ka doon, place of worship mo yun, pagbutihin mo yan, iaalay mo yung gagawin mo sa Panginoon. Kung ikaw ay gwardiya, no? Hello kay Brother Ruben, na lagi ditong nakikinig sa devotion natin ito. Binabantay mo yung establishment mo ng buong puso mo. Kasi sa Panginoon niyang binabantayan mo na yan. Do your best. So, pati yung lugar na yon na binabantayan mo, establishment na yan, sa tingin mo, sa Panginoon yan. Kaya it's also a place of worship. Sabi po dito sa Nehemiah chapter 9 verse 6, you alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth, and all that is on it, the seas, and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Kaya talaga, mga kapatid, kahit saan ka magpunta, it's a sanctuary. It's a place of worship. Lahat ng mga, hindi po ito sa mga sanctuaryo lang na tinatayo natin, na mga buildings. Sabi dito, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Therefore, you are worthy, our Lord, our God, to receive glory. So we can glorify God everywhere. Number 3 po, be a child in God's world of wonder. Ito na po yung sagot dun sa tanong natin na kailan ba maganda at mabuti na maging isip bata paminsan-minsan. Be a child in God's world of wonder. Minsan po kasi pag nakikita natin yung beach o nakikita natin yung mga hayop, pusa, manok, no? Parang wala ng sense of awe and wonder eh. Pero alam niyo po yung bata, kagaya ng anak ko, pandemic baby kasi siya, so hindi kami talaga lumalabas ng bahay at that time. Pero nung nakakalabas na kami, lahat ng makita niya, kinamamanghaan niya. Namamangha siya sa pusa, namamangha siya sa bibe, namamangha siya sa manok, sa mga isda. Laging may sense of awe and wonder. Kaya po, sa mga misis natin, no? Ayan, sa CCTV. Ayan yung misis ko. Namamangha ako sa misis ko madalas, no? Pag tinitingnan ko, pakabait ng misis ko. Lagi dapat tayo namamangha, hindi dapat nawawala yung sense of awe and wonder. Hindi tayo nagkakaroon ng kalus na puso, na para bang kalyado na hindi na tayo nakakaramdam ng pagkamangha. Be a child in a God's world of wonder. Na pag tinignan natin yung mga ulap, Lord, thank you. Sariwang simoy ng hangin, Lord, thank you. Sunset, sunrise, Lord, thank you. Lahat po nagdudulot ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does being a child help us see the world with fresh eyes? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for revealing yourself through creation. Every sunrise, every tree, every breath I take is a reminder that you are real, powerful, and good. Yet I know that to truly know you, I need the gospel of Jesus Christ.
Help me not to ignore the signs of your glory around me. Make me bold to point others from creation to Christ. Let my heart always be in awe of you, and let your majesty in creation stir a hunger in me for deeper worship. In Jesus' name, amen and amen. Binabati ko po ng happy birthday si Kina ng Tacloban and Brother Ramon ng Marikina, mga kasamahan po natin sa microchurches or house churches po natin. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.